salamat po, napunta kayo kasi third week na. Yung iba po, nalaman nilang third talk, nalaman nilang third talk, hindi na bumabalik. Pero welcome, kaya salamat po. Bago po tayo magsimula, pwede po itong i-slideshow. Salamat po. Kamusta po, naalala niyo mo yung top 1? Ano po title? God's love. God's love. Tapos po, talk to discipline. Tapos, ito na po, repentance and faith yung talk natin ngayong gabi. Liligyan ko lang po ng konting context yung talk ko para ngayong gabi. Sabi po sa talk 1, 3 points po yun kung di ako nagkakamali. God's love creates. Tama po ba? Yes. Ang susunod? Love saves. God's love saves. Tapos po God's love sustains. God's love sustains. Ayan. Sabi ko po kanina, lalagyan natin ng konting context yung talk na ito. Bakit? Lagi, every time po na napapayagan na word na tatak para mag-deliver ng talk, lagi ko pong sinasabi ito, na pinanganak tayo dito sa mundo, not to suffer. Naniniwala po ba kayo? Na pinanganak tayo dito, hindi ka para magdusa. Pinanganak ka dito out of love. Tama po, yun yung sinabi dun sa talk 1. And then yung talk 2 naman po, eventually, dahil sa kasalanan ng tao, we are moving away little by little from God. Tama po, yun yung sinabi. Tapos magdating po nung talk 3, I talk 2, sabi there is this redemptive plan for us. Tama po, kaya pinakilala si Jesus Christ sa ating lahat. Tapos, pinakita din po doon, sa pagkakaalala ko lang po, doon sa huling part, or sa second part ng talk 2, sinabi po sa atin kung paano pa maging Kristiyano. Tama po. So, yun po yung context. Lagi, and all throughout the talk, lagi po lang natin tatandaan at babalik tayo dito that God wants us to experience the fullness of life, not to suffer. Okay po? Can we all agree to that? Kahit yun man lang po, pag-agree tayo bago tayo magsimula, that God wants us to experience the fullness of life. Okay po? Sige, malinaw. Kaya lang po, unfortunately, because of sin, we are moving away from the presence of the Lord. Eventually, brothers and sisters, naalala ko po last year, bandang June 24, ewan ko po kung dadaan na kayo ng San Juan. Nadaan na po ba kayo ng San Juan ng June 24? Hindi pa. Last year po nadaan ako doon. Nagtataka po ako, ang taas ng sikat ng araw, tapos yung mga riders nakakapote. Sabi ko, bakit nakakapote sa mga to? Kasi po fiesta, nababasa yung mga tao doon, talaga nababasa po ng tubig. Kasi nga, feast ni San Juan Bautista, sama po. And, as I remember, kanina po nire-review ko yung talk. Saint John the Baptist is also the person who is calling for repentance and faith. Tama po ba? Sabi niya siya, repent and believe in the gospel. And there is this story in the gospel also na sinasabi ni John the Baptist, prepare the way of the Lord. And if we're going to think about it, prepare the way of the Lord, and then repentance and faith, repent and believe in the gospel so that you may prepare the way of the Lord. Yun po yung gustong sabihin ni San Juan Bautista. Kasi San Juan Bautista po yung pinapaniwalaan natin na huling prophet. Tapos si Jesus Christ na our Savior. So in the context of our CLP, allow me to call you brothers and sisters. In the context of CLP, of our CLP, the Lord is telling us, if you want Christ to enter your life, you must prepare the way of the Lord. Tama? And how would you do that? Repentance and faith. Tama po? So, tayong lahat dito, sabi ko nga kanina, babalik at babalik ako dito. Ang gusto ng Diyos para sa ating lahat, na-experience mo yung fullness ng buhay. Tama ba? Mahal tayo ng Diyos eh. And because of our sins, we are going away from the Lord. And then, ang sabi ni John the Baptist, prepare the way of the Lord. And many people are telling, paano namin gagawin yan? The answer is here. Repentance and faith. Bago mo magsimula sa brothers and sisters, allow me to share with you
my personal story. Ang storya po na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko, siguro po tumagal, nagsimula siya ng ako'y probably nung bata pa ako, pero na-realize ko lang nagsimula siya nung ako'y 15. Ito po ako. Yan. Binata pa po ako nito, ito po yung family picture namin, yung mother ko. Tapos yung mother ko, ako po yung panganay sa aming tatlo, yung bunso po namin, at saka yung sister kong babae, si ako po ay isang probinsyano. Laki po akong Bataan. Lumipat po kami from Quezon City to Bataan, panahon to 1995. Hanggang mag-high school na po ako, doon na ako. Talaga po, pwede kong sabihin na laking probinsya. Galing po ako ng Maribeles, kung pamilya po kayo. Ito po yung bayan sa dulo ng Bataan. Talaga po bundok, sigsagin dadaanin ko bago ako mapunta doon sa bayan mismo. And I was very fortunate na pumasok ko sa isang pwede mo bang sabihin, isa sa pinakamaganda at saka pinaka-respetadong universidad dito sa Pilipinas. Galing ko ako ng probinsya, tapos pumasa ako doon. Hindi proud na proud ko sa akin ng parents ko. In the same way, proud na proud din sila sa sarili nila kasi kaya nila magpaaral doon sa eskwela na yun. Tatanungin niyo po, napakamahal ng tuition doon. Kaya po proud na proud sila kasi pumasa ako. It was very unfortunate na yun nga po, adjusting from high school life to college. I had difficult time kasi hindi ko lang alam yung kultura dito sa Manila eh. Kasi lumaki nga ako sa probinsya. And then I ended up like this. Nung first year at second year college po ako, ang ganda pa ng mga grades ko. I took up, ang tinay ko po, ang unang course ko po na tinay is computer science. Sabi ko, parang kaya naman ito eh. Pero after first year and second year, umabot pa ako nung di ka na ako ma-dean's list. But on my second year, third term, meron po akong binagsak na 5 subject. Pag hindi ako lumipat ng course, ano mangyayari ang sa akin? Okay, 8 out. Kasi 15 units na yun eh. Pag 18 units, wala na. Lipat ako ngayon ng Commerce Business Management. For the sake na lang na matapos. Dahil dyan, pagkakaanak makikita niyo po, ayan ako. Nasa picture may anak, hindi pa dyan natatapos yung bisyo. Meron pang kasamang sigarilyo yan. May kasama pang yung, alam niyo na po, mga bata, mapusok. May kasama pang babae, ganyan. Anak, computer, hindi po ako pumapasok. Nawagas ko yung bawang ko. Meron pa nga pong term na alam na parents ko pumapasok ako, pero hindi na pumapasok. Kasi po yun na yung transition period ko. Kailangan ko ng mag-shift sa business management. Nalaman po ng parents ko, nalilipat ako kasi sabi ko kailangan ko mag-extend. Sabi ko, kaya ko ba yung pag-aaral mo? Ang mahal ko ng tuition. Kapag nag-extend pa ako, that's another 120,000 isang taon. Saan mo kukunin? Alam pa lang kung sinungaling ako, di ba? So, sobrang, nung unang proud na proud sila, after 2 years, they were very disappointed at me. I felt like I am the black sheep of the family. And sabi ko, sige na nga, tapusin ko na lang itong business management course or commerce na course na to. For the sake na lang. And then I really worked hard para matapos. Then after 2 years po, natapos naman ako, awa ng Diyos. Pero yung, alam niyo mo yung merong hole sa loob, ang dilim-dilim ng pakiramdam. Ganun yung pakiramdam ko. And then sabi ko sa sarili ko, I'm really going to work hard para naman maging proud ulit yung parents ko sa akin. Kasi ganun po kasakit eh. Sabi ko, sana maging proud ulit sa akin yung parents ko. Then I really work hard. Sabi ko, gagaling ako sa trabaho ko. Nagtrabaho po ako sa isang, nagtrabaho po ako bilang, paano ko ba i-explain? Nasa HR part po ako ng isang international company. Kami po yung ang trabaho ko po unang-una, nag-schedule po kami ng mga empleyado. Kami po yung nag-schedule. Siyempre po, sa isang operations or sa isang production, kailangan po kompleto yung tao, tama po. Kami po yung gumagawa nun. Hindi, talagang nagtrabaho ko ng grabe.
Hindi po ako magyayabang pero at 24 years old, ako po yung pinakabatang supervisor. I'm handling the editor also. Pero I'm just doing it for myself. Para sa akin po. Sabi ko, sana maging proud sa akin yung parents. Parang pilit ko pong nilalagyan ng laman yung darkness sa puso ko. And imagine, ano mo punta ko? 24 ako. 2014, 24 years old. Ang sahod ko po nung 34,000 a month. Wala akong binibigyan kasi naman po, yung mga magulang ko, meron naman po silang pinagkaakitan. Imagine, where that 34,000 can go kung single ka na tao sa isang buwan. Saan ako napunta? Doon pa din po. Kahit saan ako mapunta. May anak. Ito yung mga tropa ko. Sa barangay namin. Ito yung mga pinsan ko. Ano meron? Anak pa din. Ito yung mga katrabaho ko. Ano lang meron? Anak at ganyan po malala. May pagkakatawa pa. Halata yung nag-i-enjoy talaga. And then I didn't realize na I'm just trying to fill the void. Tapos 2014 po, ano ba next step? Ayun, meron pa. Ito naman po, mga barkada ko nung high school. 2014, brothers and sisters, itong tropa ko na ito, nagtayo kami, no? Kasi nga, nasa business management naman, nasa business ad. Nagtayo kami ng tropa ko ng una kong negosyo bilang professional. Nagpatayo po kami ng tatuan, nagtitinda kami ng sapatos at saka damit sa Sampaloc. After 9 months, nag-collapse yung negosyo. Alam niyo po kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Hindi pala yung tanong. Hulaan niyo kung bakit. May alam na naman po. Talaga, ito, during those times, lagi talaga may alam, kahit saan. At kapag may alak, may talaga naman po eh. Tama? Mali. Tama, lagi po talaga yan. Balasubas po ako. Eh, hindi naman po tayo masyadong gwapo, pero kahit pa paano, may nagkakagusto sa akin. Kahit saan po ako magpunta, may nililigawan ako. Ganon. Talaga po, hindi ako nag-comment sa isang babae, bakit po paano? Siyempre, ayokong matali. Kailangan, kahit saan ako magpunta, kasi dami kong pera eh, 34,000 ba naman, gagastusin mo sa sarili mo. Sobra pa 1,000 sa isang araw, saan ko dadalhin? Wala, di ba? Mag-aalak lang talaga. Dumating po sa point, I believe that was the darkest September of my life. September 2014. Nung sinara po namin yung shop. Kasi doon sa shop na yun, nirorondahan na kami ng pulis. Kasi meron ng mariwalang kasama. Ganun na po umabot. Nakikipag-away kami sa bar. Dahil sa alak at babae. Binata pa po ako niyan, ha? Buti nga po, binata pa ako nun eh. Nag-collapse yung negosyo, tumigil yung promotion ko, that was September 2014. Meron pong isang assembly yung singles per price noon. Mahilig po kasi ako dito pumesto sa harapan, parang si brother kanina. Lagi po nandito sa harapan. But that September 14, nandun ako sa likod. I was asking the Lord, galit ako sa Diyos. Sinara ko yung negosyo ko, ganyan. Bago ko pala yun. Nung tinayo ko yung negosyo, yes, magiging proud mo sa akin yung magulang ko or yung father ko. Tapos ang sabi nila sa akin, kwento ko sa tatay ko nung habang kumakain kami. Pa, sabi ko magtatayo ko ng negosyo, tapo shop. Natitinda kami ng damit, saka sapatos. Alam niyo po sabi niya sa akin, sus, funny lang yan, malalaos din. Imagine, ganun kasakit. Parang talagang yung pain all throughout those years, bit ko. And then yun nga po, after nung assembly namin, I was asking the Lord, sabi ko, Lord, bakit ganito naman? Ang dilim-dilim, nasan ka? Hindi ako sinasagot ng Diyos, kahit nagdadasal ako, hindi ako sinasagot ng Diyos, nasan ka? Feb 14, Valentine's Day, tama ko, Valentine's Day. Ay, nakalimutan kong sabihin, no? Habang ginagawa ko po yung lahat na yun, meron po akong girlfriend for 7 years.
Kahit saan po ako may babae, pero all those times, meron po ako girlfriend. February 14, nasa Palawan po kami. Sabi ko parang ito na yung tawag sa akin ng Diyos. Habang nakikinig ako ng isang talk, kaya naniniwala po ako na ang isang talk makakapagpabago ng buhay ng tao. Kasi yung talk na yun, binago yung buhay ko. Sabi nun sa gospel, I can still remember, ito yung pagbasa mula sa, ito yung pagbasa kung saan, magdamag ng isda sila Pedro. May nahuli, wala. Wala, di ba? Anong sinabi ni Kristo? Lipat nyo sa kanan, di ba? Sa kabila. That was the message. Sabi ng speaker, lahat ng bit-bit nyo nandyan sa kaliwa, kaya wala kayong napapala. Ayaw nyung bitawan, pero puro bato. Kaya bigat na bigat tayo. That was the message. Bitawan mo. I let go of it. Sabi ng Diyos, lilipat mo sa kabila. Hindi akong bahala sa'yo. Lilipat ko sa kabila. After nung unang araw na yun, tumawag sa akin yung girlfriend ko. Ay, tinawagan ko siya. Sabi ko, pwede ba mag-break na tayo? Feb 14 po yun, Valentine's Day. Ewan ko, makakalimutan niya. Sabi niya, oo. Nag-break kami ng Valentine's Day. After nung iyak ako ng iyak sa chapter. Siguro kalahati mo na ito, yung buong chapter na sumama ng Palawan. Iyak ako ng iyak. Hindi dahil malungkot ako dahil nag-break kami. Dahil sobrang saya kong feeling ko, ito na yung Diyos pumapasok na sa akin. Kaya nung after nung Feb 15, sabi ko kay Lord, Lord, magstay akong single. I will commit myself to you no matter what. After few months, binigyan po ako ng regalo. Actually, ito po yung CLP ako katulad ninyo. Pero Singles for Christ po ito. Pero hindi doon natapos. Umabot po ito na siguro mga 6,000 na tao. I was able to lead these 6,000 people into worship sa Bicol. Ayan po, nasa harapan. Sabi ko, grabe ka Lord. Sabi ko, dito pala nararamdaman ko na once you commit yourself with the Lord, you will never see how your life will unfold miraculously. And then sabi ko kay Lord, yun nga, magiging single ako. I will just follow you. Kahit saan mo ko tawagin, pupunta ako. Pero hindi na ako pinabayaan ng Diyos. After few months, brothers and sisters, binigyan niya po ako ng girlfriend. Binigyan ako ng girlfriend ni Lord. And ito po girlfriend na ito, kinasali kami noong March 9, 2019. At ito pong napangasawa ko, she is the same, sabay kami naglilingkod sa Youth for Christ sa Bataan. Sabi ko talaga naayusin ng Diyos. At hindi doon natatapos, brothers and sisters. Sabi ng Diyos sa akin, matend ako ng misa dito sa Divine. Sabi ng Diyos sa akin, kung gusto mo talaga maglingkod, mag-resign ka kinabukasan. Sabi ko, magre-resign. 5 years ako sa kumpanya, 5 years po ako naging empleyado. Ash Wednesday. Si Father Ronnie, yung nagmimisa, ang sabi niya, kailangan nating bumalik sa Alabok para buuin ulit tayo ng Diyos. Alam niyo po ginawa ko? I take courage. The next day, nagpasa po ako ng resignation paper. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero meron po akong konting ipon. Kasi unti-unti na binabago ng Diyos yung buhay ko. And then I realized, sabi ng Diyos, sige ganito. Bibigyan ko. Since nag-commit ka sa akin, nag-resign ka, ito na yung next mong regalo. Tinulungan po ako ng Diyos na magkaroon ng una kong sariling negosyo. Nagkaroon po ako ng laundry. That was 2015. And then yung laundry po na yun, naging 3 branch, awa ng Diyos, di ba po? Hindi ko alam kung ano mangyayari. Tapos after few years, 2017, sabi ko, Lord, baka kapusin na yung budget ganito. Again, binigyan na naman po ako ng Diyos ang pagkakataon pag-negosyo. Travel agency naman po. And then doon, namunga na po talaga yung pagkarunong ko sa pagnenegosyo. Somehow, nagamit ko siya
sa yung pinag-aralan ko sa pagnenegosyo. And, ano bang next nito? Ay, may anak na po pala kami. Ayun, unti-unti nag-unfold yung plano ng Diyos para sa akin. Pero yung pandemic, binenta ko po lahat yun. Later po ikikwento ko. Ayan po, yung una namin is yung mag-isa naming anak, 3 years old na po iyan. Ngayon po, kung tatanungin nyo kung ano pa ang grasya ng Diyos simula nung binago ng Diyos yung buhay ko dito na po nagsimula. Actually, dito nagsimula nung kinasal ako at simula akong nagtino. Nung nagkaanak po ako, ayan. Tapos yung problema ko po kanina, sabi ko nga, di ba, ang talagang void sa puso ko is, paano ba magiging proud sa akin yung parents ko? Tama po ba? Ngayon, brothers and sisters, yung bread and butter po naming negosyo, yung isa sa, malakas naming negosyo at pinagkakapitanan. Ang business partner ko na po is yung mga magulang ko ngayon. Ito po kami. Ito po yung family kung saan. Kaya ako po, dahil naniniwala ako kasi na walang ibang source ng pagmamahal ang Diyos kundi sa pamilya. Ito po yung family namin kanina, yung ito po yung family ni Jake, nandun po kami sa Bataan. Minsan ang hindi po natin nare-realize, God's love na ito. Yung hindi po natin nare-realize yung pagmamahal ng Diyos, invisible. Tama po ba? Sino na nakita ng pagmamahal? Wala pa, di ba? Because ang love po kasi ang pagmamahal, it is translated completely by the people that we love and the people who love us. Naniniwala po kayo doon? Totoo. Kasi paano mo masasabing mahal kita kung walang paglilingkod, walang pagpapatamad. Kaya po naniniwala talaga ako na unang bibayaan ng Diyos kapag ready natin yung sarili natin is yung family. Kasi sa kanila po natin, unang maramdaman yung pagmamahal. Pangalawa po, gusto ko nga pong matapos na dito kasi feeling ko sa family pa lang sobrang saya eh. Sa kanila pa lang po fulfilled na ako, pero hindi. Ito po ako ngayon. Yung kaninang lasinggero nag-aalak, alos twice a week po ako nagbabasketball. Sinasama ko po yung anak sa kanyang pabitiro, yung asawa ko nag-jogging kami twice a month. So, hindi po kasi tayo pwede maglingkod. Hindi natin na-experience yung tunay na pagmamahal ng Diyos if we are not healthy. Next. Ito po yung servisyo namin sa community natin. Sabi ko nga po, siguro hanggang mamatay kami mag-asawa, nandito kami sa community. Kasi yung biyaya po na natanggap ko personally, kaya ko lang pong sabihin dahil sa tulong din ng community. Gusto ko lang po i-ono si Ligo, si Tita Lolita, at saka si Tito. Hindi ako nalimutan kang pangalan nyo. Tito Romy! Sorry, Tito Romy, yung aso din namin. Kung tatanungin niyo po kung bakit, nung nagbubuntis po si Day, nung sa una naming anak, sila pong dalawa yung naging prayer warrior namin. And hanggang sa pinanganak po si Day. Kaya po talaga dito sa community, yung mga tao po isipagdadasal tayo. Para doon sa grasya ng Diyos. Ito po yung Sickness for Christ, nagsi-CLP din po kami bukas. Ang 4 participants naman po namin, 14. Buong buo rin po yung buhay ko sa mga kaibigan. Sa kanila pa lang din po masaya ako. Ngayon po ito. Ito po yung negosyo ko ngayon. Negosyo namin ngayon. I-distribute kami ng frozen food products sa mga food service establishments. Tapos nagtayo po ko ng bagong negosyo 2 years ago. Nagtitinda po kami ng puto. Ngayon po, yung dating bagsak, nahiya ako, sorry. Yung dating bagsaking ako. Proud po ako sabihin na next year, graduate na po ako ng master's degree ko sa Lasal. Tapos nakuha po ako sa Lasal na maging trainers ng mga scientists, ng mga engineers. Kasi po yung mga trainers, yung mga scientists, mga engineers, wala naman po silang business knowledge, tama po. So ito yun.
22 kaming napili to be partnered with these engineers and scientists to teach them how to create a business from their inventions, from their discoveries. Sabi ko, minsan po kasi tayo, iniisip natin yung maliit eh. Minsan po kasi iniisip natin that kumbaga nililimit natin yung Diyos dun sa mga plano ng natin, personal. Pero what we cannot see is how grand and big the plan of the Lord for our lives. Huwag po natin maliitin yung Diyos. Kasi isa lang po yung sigurado. Napakalaki po ng plano ng Diyos para sa ating lahat. And this is just the start for every one of us. Pero lahat ng po ito, hindi ko pwedeng i-associate sa akin lang. I-associate ko po ito sa recent Christ. Kung tatanungin niyo po kung bakit, 2016 nagdadasal ako sa Diyos. Mahal na araw. Holy Week. Sabi ko, Lord, bakit ang hirap ng buhay? Kasi po yun yung panahon nagka-transition ako bilang empleyado, papuntang nagne-negosyo eh. Tapos ang sagot lang sa akin ng Diyos, Wednesday po ako nagdadasal nun eh. Laging Wednesday. Sabi ko, Lord, bakit ang hirap ng buhay? Bakit ganito yung nangyayari? Adulting nga po. Tulad nung pagkabinata, kadalaga, adulting ganito. Hindi na lang po sumagot yung Diyos, pero sumagot siya nung linggo. Ang sabi niya sa akin nung pagkabuhay. Alam mo kasi, isama mo ko sa lahat ng problema mo at isasama kita sa pagkabuhay ko. Simula ko noon, hindi ko nabinitawan yung Diyos. Kung tatanungin niyo po ako, araw-araw, ang buhay ko hindi naman maayos eh. Hindi rin naman planchado eh. Magulo din, araw-araw din ako nalilito. Araw-araw din ako naguguluhan. Pero wala po ibang kakapitan kundi yung salita ng Diyos. Kung tatanungin niyo po, umaabot 3 hanggang 4 na misa yung pinapakinggan ko para lang malaman ko kung anong direksyon ko para sa araw. Ito po Facebook page ng Quiapo, Facebook page ng Divine Mercy, Facebook page ng Veritas. Araw-araw po yan may misa. Kung nag-aanap kayo ng direksyon sa buhay, wala na kayong ibang dapat puntahan kundi ang Diyos. Lahat po yan may live stream, wala na tayong excuse. And, sige, tuloy nyo lang po ito. Pero baka makalimutan ito. Palalan nyo na lang po sa akin mamaya, obedience. Hindi pa po doon natatapos yun to. And sa lahat ng pong iyon, ina-associate ko at inidirect ko po kayo palagi kung gaano kabuti ang Diyos. Ngayon po, kung tatanungin niyo ako, may secret po kasi kung paano yun. Tanong niyo po kung ano. Gusto niyo po bang malaman yung secret? Kasi secret. Naniniwala po ako na tayo sa buhay natin, we have different roles. Kaya hindi po tayo dapat maingit. Wala po tayong dapat kaingitan. Bakit? Meron tayong sariling plano eh. The Lord we are very much unique ourselves. Si Kuya Jay nga po, alam ko, magaling yan magluto. Kasi Ate Joanna ba? Sila po, magagaling po sila magluto. Kumbaga, iba po yung skill sets nila. Sa skill sets ko, sa skill set ni Brother Mark, iba-iba po ang role natin dito sa buhay. Kaya hindi po tayo dapat magkaingitan. Isa lang ang importante. We need to be excellent for the Lord. Sa personal natin buhay. Hindi mo dyan ka maging magaling. Dyan ka din na rin. Kanina I was reflecting ko, if we are being excellent in our lives, believe it or not, God is smiling at you. Because He is the first one to be proud of what you are doing. Biruin niyo po, ginawa ka ng Diyos, pinanganak ka, ang sasabihin, kapatid, ano mga pangalan? Bindi, anong nickname mo? Bro? Aboy? Tinitignan ka ng Diyos, pag nagiging magaling ka sa buhay mo, pag nagiging mabuti ka, ang galing ni Aboy. Masaya ako para sa kanya. I'm proud of you. Imagine the Lord God telling you, I'm proud of you. Why? Because you are performing your own unique mission in life. Wala nang iba.
Kaya hindi po natin pwedeng tignan yung ibang bagay. We just need to be excellent in our lives. Ito po yung secret number 1. Repentance. Ano po ba yung repentance? Metanoia, ibig sabihin po may pagbabago. Hindi lang po yung katang isip na magbabago, hindi po magbabago na ako bukas dahil na hangover ako. Ilang beses ko po sinabi sa sarili ko, hindi na ako iinom dahil sa hangover. Pero pag nawala yung hangover ko, may alak na naman. Pero yung pagbabago ko dapat galing sa loob. Hindi siya nakadepende sa emotions. Minsan po kasi tayo, gusto lang natin magbago pag puno-puno tayo ng emotions tulad ko ngayong gabi. Sabi ni Brother Diki, mahal ako ng Diyos, babahuin ng Diyos yung buhay ko. If we are going to depend our repentance on our faith, on our feelings, after 1 week, babalik ka na rin. Tama? Babalik ka. Kaya kailangan po galing sa loob yung pagbabago. There is turn around. Yun po yung metanoia. Isa-isahin po natin. Repentance means when you are with Christ, you turn away from sin, evil, and wrongdoing. Tagalogin po natin, no? Kasalanan, masama, at saka mali. Tama po? Hindi naman po tayo siguro tayo tumanda ng ganito kung hindi natin alam yung kasalanan, masama, at mali. Tama po? Kaya nang paminsan ano pong pinipili? Yung kasalanan, yung masama, at saka yung tatandaan po natin, pag mas pinipili natin itong tatlo na ito, nagkakakalyo po yan. Hanggang eventually, hindi sobrang namda po natin sa kasalanan. No? Minsan po kasi ganito yung tao eh. Tayong lahat. Dahil po gusto natin gawin yung kasalanan, kinakampihan natin. Sino dito kumakampi sa kasalanan? Taas kamay. Ako po guilty. Lahat po siguro tayo guilty. Explain ko po kung bakit. Kasi minsan i-justify natin yung kasalanan eh. Ganito po natin sinasabi kinakausap yung kasalanan. Okay lang. Sila din naman. Tama? Okay lang. Sila din naman eh. Pangalawa. Okay lang. Tanggap naman nila. Diba? Kahit hindi nila ginagawa eh. Tama? Ito po yung pinakamasakit na dahilan natin at kung paano natin nilalagyan ng tali yung kasalanan. Okay lang naman. Wala namang nakakakita. Diba? If we continue, brothers and sisters, to justify our sins, remember, we are turning away from the Lord. Sana po, kapag kinakausap na tayo ng konsensya natin, at saka ng banal na Espiritu Santo, lumalayo na tayo. Kasi po tayo bilang tao, minsan, sinasabi na ng Diyos na kumanan ka. Ano ginagawa? Kumakaliwa ka pa din. At simula po bata ako, naririnig ko na to eh. Nasa huli pagsisisi. Di ba po parang mas masarap sa pakiramdam kapag we're going to tell ourselves. Rather than telling ourselves, dapat pala hindi ko ginawa, parang mas masarap siguro sabihin natin, buti na lang pala, ito yung ginawa ko. Tama po? Layuan po natin yung kasalanan, yung masama, at saka yung mali. If you want complete repentance, repentance means ask God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Meron po kasing mga pagkakataon, siguro po kayo din, na hindi nyo napapatawad yung sarili nyo. Tama po. One good step of repentance is to forgive ourselves. Kasi if we cannot forgive ourselves, we cannot change. Tama po? We will always feel guilty of the sin, pero hindi natin binabago. Masarap lang pong mag-feeling guilty. Pero uulitin mo pa rin, tama? Kasi minsan hindi natin naiisip yung consequence. Kasi hindi ka naman nahuhuli, tama mo? Or wala namang grabbing consequence. So one good thing
for us to repent is to ask for forgiveness to ourselves, to the people that we hurt. Kalimutan po natin yung pride. Na-experience nyo na po ba to? Sa mga brothers, yung nag-sorry po kayo kahit wala kayong kasalanan. Lagi naman. Pero okay lang po yun. Lagi nyo lang tatandaan, pinapractice nyo na yung repentance. Kasi paano pa pag may kasalanan ka, mas kaya mo humingi ng patawad. Similar po with our sisters. Kapag po in-acknowledge natin yung kasalanan natin, it will be easier for us to change. Tama po? And of course, more importantly, avail the sacrament of reconciliation. Importante po na mag-umpisan tayo. Bakit? Kasi dalawa lang naman po, yung pinanggagalingan talaga na pwede natin i-consume araw-araw na grasya ng Diyos galing sa sakramento. Ano po yun? Eucharist at saka confession. Tama po? Kahit araw-araw nyo gawin, walang problema. Okay lang. Next, repentance means surrendering to Jesus as the Lord of our lives. Huwag po nating angkinin lang yung problema. Isama po natin. Sa tulad nga po nung sabi ko kanina, sa dami ng problema natin, huwag nang mataas yung pride natin. Lumapit tayo sa Diyos. Naalala ko po, ang pagpapatawad at awa ng Diyos, ang limited niya. Tama po? Do we agree on that? Sino po dito mahilig sa sa ayuda? Taas yung kamay. Ako lang? Ako lang yung mahilig sa ayuda. Ayan. Sino po dito mahilig pumila kapag may pamigay ang barangay? Ako, mahilig din ako. Wala, ako lang. Sino mahilig dito sa buy one take one? Ayan, sulit na sulit tayo dyan eh. Parang 999, buy one take one. Sino po dito yung mahilig sa discounted? 50% off, 30% off, bili mo na yan. Diba? Sino po dito yung mahilig sa unlimited? Only rice, yan, sa makinasal. Mga 8 kanin, ayan. Minsan po ako pumila dito sa Cubao. Sa Cubao, no? Nasabi ko, bakit ang haba ng pila? Yung po pala si Macdo, umikot ako, tinignan ko. Yung po pala si Macdo, nagbibigay ng libreng hamdesal. Pamilyar po kayo noon. Bibigay ng hamdesal libre. Basta may pila ka until supplies last. Tapos sabi ko talaga yung Pilipino, no, basta kayo libre, pipila. Magsasama pa yan! Sama ka, ay hindi ka nakalista! Sama ka, ay hindi ka nakalista! But brothers and sisters, the message for us this evening is this. If we really like unlimited things in life, let's remember that the grace and the mercy of God is also unlimited. Nakakalimutan lang po natin makinig. Kung yung mga unlimited nga, pinipilahan natin maghapon. Kung yung ayuda nga, pinipilahan maghapon dahil pawis na pawis ka. Lagi po natin tatandaan yung pagpapatawad, yung grasya at awa ng Diyos. Kahit oras-oras minuto, pwede mong hingin. Sobra-sobra pa para sa ating lahat dito. Two essential characteristics of authentic repentance. Faith, first is honesty. Hindi po kasi natin pwedeng itago yung kasalanan. Minsan tayo na nahuli na ayaw pang umamin. Diba sabi nga po naririnig ko minsan si Father Dave eh. Lala niyo po si Father Dave Concepcion, sabi niya may narinig ko nung nakaraan. Yung ikalibang utos daw po, labing isang utos. Huwag aamin. Hindi po yung tunay na pagiging Kristiyano. Huwag po natin gagawin yun. Because what we need is honesty. If we continue to lie on ourselves that we are sinful, we cannot change. Kapag po hindi natin in-acknowledge ang isang bagay, hindi po natin mababago. Imagine nyo po itong isang basurahan na lang. Ang isang basurahan puno, pag sinasabi mo, hindi pa naman puno, bukas ko na itatapon. Tatapunan ko ng tatapunan every single day. Ano mangyayari sa basura? Dadami, hindi na sa basurahan na, saan na nakalagay? So, sahig na kung saan kirain na ng aso, etc. Same with our lives. The sins are the trashes in our lives. If we don't acknowledge the trash to be thrown away,
Pag hindi po natin tinanggap na kailangan natin itapon na yung mga basura, yung kasalanan po kakalat sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Amen? Do you agree? Next is humility. Sana po matanggap natin na kailangan natin ng tulong. In one best way, actually I honor po lahat ng participants na umattend kayong gabi. Palakpakan nyo naman po yung mga sarili nyo. So tatanungin nyo po kung bakit, that is one way. Hindi na po natin kailangan sabihin na humble ako kasi nagsasabi po na humble ako. Eh siya yung hindi humble, tama? You, all of us attending tonight, brothers and sisters, is one way, one sign of us being humble, that we need help. Especially help with the people around us. Lagi po nating tatandaan, if you want to go fast, go alone. But if you want to go further and further, magsama ka. And that is what we want. Sana tayong lahat magsama-sama papuntang langit. Kasi aanhin pa po natin yung pagbabagong buhay dito sa mundo kung hindi rin naman po natin papangarapin pumunta ng langit. Tama po? The ultimate goal is to be in the presence of God. Sabi nga po ni Father Jojo, we can already experience the presence of God here on earth. Bakit po? Kasi we can also experience Hell here on earth. When we go away from the Lord, that is already experiencing hell. But if you're going near in the presence of the Lord, that is already a touch of heaven. Repentance requires faith. Hindi po kasi pwedeng maghiwalay ito eh. Kailangan po may pananampalataya eh. Hindi naman po pwedeng dasal ka ng dasal, tapos wala ka ginagawa, tama po? Kailangan, sabi nga po, ni San Pedro ba yung nagsabi? San Pablo, faith without work is dead. Kailangan po trabahuhin natin, hindi po ito pwede magkahiwalay. Kasi minsan po tayo, gusto ko magkapatid na kami ng asawa ko. Hindi naman nagsasorry. Di ba? Ba't pinataas-taas mo ng pride mo? Di ba? Sana hindi na maging mainitin yung ulo ng mister ko. E pag uwi pa lang. Di ba? We need to work on our place. Sana mas maging close kami ng anak ko. Bakit? Are we spending time with them? Kahit simpleng kwentuhan. Sana makapag-ipon ako. Are we checking yung expenses natin? Are we living simply? Marami tayong pangarap, marami tayong panalangin sa buhay. Pero hindi lang po kasi dapat puro panalangin. Tama? Gusto ko ng bagong trabaho. Nag-a-apply ka ba? Hindi ka nag-a-apply. Diba? Saan paano ka bibigyan? Hindi po milagro ng Diyos ganun. Again, the love of the Lord will be completely expressed through the world. Gusto mong maging maayos, gusto mong maging maginhawa yung buhay ng pamilya mo. Pero ang pasok mo 8 o'clock, gigising ka 8:30. Di ba? Lagi kang lasing. Paano ka papasok? Paano ka magpapopromote kung hindi mo ginagaling sa trabaho? Tatamad-tamad ka. We have a lot of things that we desire in life, but it requires action. Similar with this. We want better lives. We want to experience the fullness of life. May galaw at saka may pananampalataya. Now, we talk with faith. We talk about faith. What is faith? Ang pananampalataya po, grasyang bigay ng Diyos. Kasi po pwedeng sabihin ng Diyos sa akin ngayon, DK, huwag ka lang, hindi na ako yung Diyos mo. Actually, if you're going to read, pero syempre hindi na po gagawin yun. Actually, if you're going to read the book of Ezekiel, napakarami pong deklarasyon dun ng Diyos na tawagin niyo akong Diyos, dumepende kayo sa akin. And this is the same message of the Lord for us tonight. Let us be dependent with the Lord. Minsan kasi parang pag masaya tayo, nakakalimutan natin ng Diyos, tama ba?
Actually, kikwento ko lang po, no? Na minsan, ang tao, kapag napakaraming problema, mas nagiging banal. Tanong niyo po kung bakit. Napapagdasal. Kasi nakapag-asal na kasi brother, kung kailan may problema doon nagdadasal. Pero kapag maligaya, relax ang buhay, hindi magpasalamat, ayaw. Pero kung sinasabi po na sa atin ng Diyos ngayon, subukan niyo po magbasa mamaya sa buong Ezekiel. Mararamdaman niyo po sasabihin ng Diyos na kayo'y akin. Ako yung Diyos niyo. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Yung puso na malambot, I will cleanse you. Kasi yun naman po yung gusto ng Diyos. Pumasa kayo sa akin. Kanino pa ba tayo aasa? Pwede tayong mag-asahan, pero hanggang kailan? But if we're going to be dependent to our God, makikita natin mag-unfold yung buhay natin kung pinag-unfold. Believe in the gospel, tulad nga po nung sabi ko kanina, kung hindi tayo maniniwala kay Jesus, kanino pa tayo maniniwala? Actually, sino po dito yung nagpatawad na, pero umulit yung pinatawad, taas yung kamay? Pero po, wala. Yung nagpatawad na, tapos umulit yung pinatawad. Brothers and sisters, minsan po kasi, kapag yung consequence is hindi masyadong mabigat, parang okay lang umulit, tama ba? But, what we are not realizing, ito po yung sabi ng isang pare sa homily niya, kaya po namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, for us to see how significant our sins are. Kasi kapag walang namatay dun sa kasalanan natin, ulit-ulit ka lang. But Christ dying for our sins is that probably the greatest manifestation or greatest realization na merong namatay para sa iyo. Uulit ka pa ba? Merong tao na hindi mo naman kaano-ano namatay para sa iyo. Pero siyempre, Diyos natin sa. So brothers and sisters, again, believe in the gospel, maniwala tayo kay Yesu Cristo. And then last, personal act and decision. No matter how prayerful yung ating mga service team, kahit gaano po magaling yung facilitator nyo, kahit po gaano karunong yung speaker dito, wala pong magbabago sa inyo, kundi yung sarili natin. Wala nang iba. We started this talk with John the Baptist telling us, prepare the way of the Lord, brothers and sisters. And hindi sila pwede magkahiwalay. It is the same call for us today. Kasi gusto ng Diyos pumasok sa buhay natin. In order for us to prepare the way of the Lord, we need to accept the challenge. To repent and have faith. So that we experience the peace, joy, and the power of the Lord in our lives. Lagi po nating tatandaan, katulad nung sinabi ni Maria, nung bumaba si Archangel Gabriel, litong-lito si Maria, hindi niya alam kung anong mangyayari. I am just a simple person, I am just a simple woman. Bakit ganito? Ano ba? Hindi niya tinanong kung bakit eh. Ang tinanong niya, paano mangyayari? But despite the confusion, despite the anxiety, ang sagot ni Maria, let it be done to me according to thy word. Similar with Jesus' experience in the Garden of Gethsemane. Di ba sabi niya, Lord, kung Ama, kung matatanggal mo lang itong cup na to sa kamay ko, pero kung anong will mo, yun yung masusunod. Tama? Thy will be done. Similar with our lives, mga kapatid. The call for us is the same. Magbago tayo because God really loves us and I will always go back to God's love. Why? Because God's love is the source of the grace here on earth. Lagi po natin tatandaan
na napakaganda ng plano ng Diyos kumpara sa plano natin. So again, brothers and sisters, I hope I'm able to share with you repentance and faith. For everything, we God we praise. Salamat po.